Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Teka, ayusin lang natin yung ilaw natin. Medyo madilim. Napahiya na naman po itong kampo ni Chavit Singson, Mike Defensor, si Attorney Ferdinand Topacio at pati si Aling Eden ng Net25. Nakita niyo yung picture na yan? Yung nasa thumbnail natin. Payang-paya itong mga tao na ito. Excuse me. Bakit napahiya itong mga tao na to? Pinapalabas nila na hinarang daw po ni Secretary General ng House of Representatives, si Attorney Sheloy Garafil, yung kanilang impeachment case. Pakilan yan, pangatlo, di ba? Mukhang tanga lang itong mga to, no? Hindi nag-uusap-usap eh. Hindi nyo ba alam sabi ng Korte Suprema, isa lang sa isang taon? Anyway, sige, wala pa tayo sa puntong yon. Ang pinapakalat nila, hindi daw tinanggap. Hindi tinanggap ha. Hindi rin sila nakapag-iwan ng kanilang kopya ng impeachment case sa Secretary General's office. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang sabihin nagpa-press con pa sila Ayaw nilang sabihin na walang mambabatas na nag-endorso. Kahit isang mambabatas. Isabi sa ating konstitusyon, pwedeng i-file yan ng private citizen pero kinakailangan ng endorsement ng isang miyembro ng House of Representatives. Anong ibig sabihin yan? Hindi tumalab yung salapi ni Chavit Singson. Hindi tumalab. Wala sigurong nasuhulan na mambabatas na mag-i-endorso sa kanya o sa impeachment case niya. O paya itong mga tao na ito. Ano nangyari? Tapos ang kwento nyo, iba, hindi tinanggap ni SecGen. Sabi nga sa konstitusyon, hindi tayo nagpapaka-technical kasi may isang abogado rin maingay online Sabi sa konstitusyon, dapat ang magtatanggap niyan Secretary General. Hinarang daw ni Secretary General. Paano haharangin ni Secretary General nasa event? Nasa official business abroad si Secretary General. Paano niya naharang yun? Kasi nagmamadali daw sila kasi Friday na. Magbabakasyon daw po, magbe-break. Sabado-linggo, di ba? And kinalunisan, ipapasa na raw po sa committee ng House of Representatives. Therefore, hindi na sila makakapag-file. Kung di ba naman kayo eng-eng bakit Friday kayo magfa-file? Bakit hindi nyo ginawa ng Lunes? Bakit hindi nyo ginawa ng Martes? Bakit hindi nyo ginawa last week? Di ba? Kung kailan naunahan kayo ng Makabayan Block, saka kayo pumunta. Sabi ni Mike Defensor, kasi nag-usap kami ng Makabayan Block hindi kayo nagkaintindihan. Nag-usap pala kayo Hindi kayo nagkaintindihan. Kasi ang sinasabi nitong grupo na to, nila Topacio, yung una daw na na-file impeachment case kay PBBM, basura. Galing na sa kanila Basura kasi 4 pages lang daw. Hindi substantiated. Walang laman. Walang substance. Therefore, mababasura agad. Kasi basura nga parang kanila, dead on arrival, di ba? Ibig sabihin, sabi ng Korte Suprema, nasa konstitusyon, isang beses lang sa isang taon. So kung may nag-file na ng basura na complaint, na isang contractor, bakit nag-file pa kayo ulit? Diba? Pare-parehas kayo. Alam niyo ng basura, nag-file pa ulit kayo. Ito yung tinutukoy ko sa inyong abogado. Galit na galit Galit na galit siya. Bakit kasi ngayong linggo lang kayo nag-file? Ba't hindi nyo ginawa last week yan? Pakita ko sa inyo yung mukha nito mga to. Ito pinost ko to sa Facebook Tingnan nyo yung mukha ng mga to. Si Chavit. Ito si Aling Eden Ano ba yan? Complainant ba yan o reporter? Yan yung DDS reporter na nasa Malacanang Ang saya niya no? Kasi sasampa ng kaso sa PBBM Anong klaseng reporter yan? Ito naman isa pa, nang-aasar, si Mike Defensor. Nakangiwi. Ano yan, addict lang yan? Ba't nakangiwi itong si Mike Defensor? Ito yung mga talunan. Dead on arrival, yung kanilang impeachment case. Pero, alam mo ba? May nagchuchu sa atin, may nagsabi sa atin. Close si Mike Defensor tsaka si Gloria. Baka ha, hindi ito verified Baka, may kaugnayan si Aling Maliit dito. Kasi si Aling Maliit, galamay ni Sara Duterte yan. Kung akala nila lulusot yan, halimbawa, napasok sa SecGen, di ba? May enough number sila. 1/3 ang kinakailangan mo dyan
Sa lahat ng miyembro ng House of Representatives, one-third kinakailangan pumabor sa impeachment. Akala nila makakalusot? Marami pa rin po ang loyal sa presidente. Marami pa rin po, sige, wag na natin pag-usapan yung loyalty. Marami pa rin po ang nagtitiwala, not necessarily loyal ka, pero nagtitiwala ka sa gobyerno ni PBBM. Sa ginagawa ng presidente. Bagamat may mga tinamaan na kongresista, na mga kontraktor, boboto yan pabor para ma-impeach ang presidente. Kasi yan na lang ang pag-asa nila eh. Para makalabas sila dyan sa kumunoy na yan eh. Wala na eh. Bagsak na itong mga to eh. Hindi sila makaporma, hindi sila makakilos. Dahil nabulgar yung kanilang mga modus. O iboboto sila dyan. Para ma-impeach ang presidente. Pero do they have the enough number? Makakuha kaya sila ng one-third? I doubt it. Sigurado ako hindi. Partida, wala pa si Speaker Martin Romualdez dyan. Lalo na kung bumalik si Speaker Romualdez, mas lalong hindi sila makakuha ng ilang boto dyan. Makakuha sila dyan 10 o 15. Diba? Pero actually, hindi rin dapat baliwalain ito eh. Diba? Hindi rin dapat baliwalain ng House of Representatives yan. Kasi yung partido ni Speaker Bo GD, hindi rin ganoon kalakas dyan. Partido Federal ng Pilipinas, ilan lang yan sila? Parang less than 30 lang po yung miyembro. So kung titingnan mo, out of almost 300 members ng HOR, mababa po yung 27 na yan. Kasi ang Kongreso, bilangan po yan ng numbers eh. Kung sino may pinakamaraming numero. Ang kaibahan lang, nagiging objective lang tayo dito ha, ang kaibahan lang, nung si Romualdez yung nandiyadyaan, napagkaisa niya kasi yung mga miyembro ng iba't ibang partido, di ba? They work as one, nagkaisa talaga. So kahit hindi mo kapartido, ay bumoboto o uma-agree doon sa leadership ni Romualdez. Yun ang kaibahan sa leadership ngayon. Pero hindi natin sinasabing masama yung leadership ni Speaker Bo GD. Pero ang Kongreso kasi, bilangan po yan. Yan po laban ng numero. Anyway, balik tayo dito sa grupo nila Chavit Singson, yung dead on arrival report nila. Presscon pa sila no? Sa presscon nila, pinapalabas sila, masama yung House of Representatives Masama yung Secretary General O napahiyala sila. Defensor Singson-led group tries to file another Marcos impeachment complaint but fails. Di ba nakakaya? Kaliwat ka ng pahayagan. Kahit saan ka tumingin, newspaper. Tingnan mo sa TV, mga breaking news sa TV. Di ba? Sa social media, sa websites, tingnan mo. Hiyang-hiya, nakakahiya talaga. Itong grupo ni Chavit Singson, ni Mike Defensor at ni Topacio. At itong attorney Respicio ba to? Sabi pa nila, mga dikalibreng politiko. Ganun magsalita Dikalibreng politiko ang naghain ng impeachment case. Dikalibre? Si Chavit Singson, dikalibre? Mga dikalibreng politiko. Si Mike Defensor, dikalibre? Talunan nga yan sa Quezon City. Hindi nga umubra yan kay Joy Belmonte, dikalibre? Dikalibreng abogado, si Topacio. Dikalibre si Topacio. Talunan nga yan. Tignan mo yung mga hawak na kaso niyan. Tingnan mo yung mga hawak niya, nakakulong. Chiching lang yan. Talo si Chavit dyan. Talo si Mike Defensor dyan. Sinong nanalo dyan? Si Topacio. Dahil bawat kilos niyan, may chiching. Hindi nila napapansin yan. Kayo talo dyan, si Topacio panalo, for sure. Napapaya Tingnan mo to, yung picture na yan, Kapikon. A group led by administration critics, former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor and former Ilocos Governor Luis Chavit Singson tried but failed to file another impeachment complaint against Marcos on Thursday afternoon, January 22. Kasalanan nila yan. Nag-aksaya lang sila ng pera. Diba, kahapon, napahiya sila naka-video pa sila napahiya sila, diba? Sabi nila, may nagtanong ata ng media, tinanong si Mike Defensor, ano yung mga, tawag ba doon? Ano yung mga grounds? Mga grounds ng impeachment case? Ang sagot niya, sabi niya, bukas na lang may press con kami. Tama ba yun? Bukas na lang sasagutin kasi may press con. Baka hindi nyo alam. O kasi minadali ninyo. Kasi napahiya kayo, nag-file na yung Makabayan Block, tapos kayo, hindi pa kayo nakapag-file. Sige, takbo kayo agad sa House of Representatives. Sinahabol ninyo Like the group of militants that tried to file an impeachment trap against President Marcos that same morning, Defensor, Singson, and their 6 other complainants
were ultimately frustrated by the absence of House Secretary General Sheloy Garafil. Diyan sila nang gagalaite. Galit na galit sila. Kasi nakalagay sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, ipapasa yan sa Secretary General. Secretary General, ha? Sino ang Secretary General? Si Sheloy Garafil. Nasaan si Sheloy Garafil? Hindi niya naman alam na magpa-file kayo ngayong araw eh. Hindi naman niya alam na magpa-file kayo ng Webes. May official business siya sa Taiwan kasi inawardan yan. Publicized po yan. Diba? Published po yan. Makikita nyo yan sa balita. So kasalanan pala ni Sheloy Garafil yan. Dapat pala inabangan kayo. Eh sa dinami-dami ng araw, bakit hindi nyo final last week yan? Garafil is currently on an official engagement. Nasa official engagement, hindi naglalagalag. Gaya ng ginagawa ni Pulong Duterte, ha? Nasa official engagement po yan sa Taiwan. She is expected to return to work on Monday, January 26, which coincides with the return of plenary sessions dyan sa House of Representatives following the month-long holiday recess. Ayaw na nga namin umabot ng Lunes eh. Sinasabi ng grupo nila Topacio, no? Hindi na kailangan umabot sa Lunes yan kasi may gagawin na sila dyan sa mga naunang kaso sa Lunes. So kailangan ma-file na namin yan. Eh hindi, mga eng-eng naman pala kayo eh. Ba't hindi nyo final agad 2 weeks ago? Sana naunahan nyo, kayo yung first na nag-file. Di ba? Common sense eh. Ito sabi nila oh. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Yan, nag-interpret na naman sila. May sarili na naman silang interpretasyon sa saligang batas. Sabi ni Defensor sa kanyang press conference wherein he read the group's prepared statement. Hindi kaya ng walang prepared statement? Defensor said his group was informed by the militant Makabayan Black which endorsed another complaint earlier that day that Garafil was not around to receive the document. Oh, kita nyo na? Gusto nyo lang talaga ng media attention. Defensor, yung grupo nyo, Chavit Singson, Eden, Santos ba apelyido niyan? Gusto nyo lang ng media attention. Alam nyo na, umaga pa lang, sinabihan na kayo ng kaibigan ninyong Makabayan Black. Sinabihan na kayo, wala si Garafil dyan. Tumuloy pa rin kayo. Bakit tumuloy pa rin kayo? Alam nyo na walang kakahinat na yung impeachment case ninyo. Kasi gusto namin ng media attention. Gusto lang magpasikat. Gusto headline sa newspaper. Gusto story number 1 sa TV Patrol, sa 24 oras, sa ibang pahayagan. Matakaw sa media exposure itong mga to. Alam na nila, sige, tumuloy pa rin sila. Diba? Para saan? Nagsayang kayo ng oras? Hindi naman, kahit paano na-cover eh. Diba? Napa-media sila dyan eh. This caused Makabayan to simply leave a copy of their complaint inside the Secretary General's office and deem the document as filed. Okay. Unlike the militant Black, the disgusted Defensor faction chose not to leave behind their complaints. Bakit? Joining Defensor and Singson is as complainants were Ferdinand Topacio, biruin mo yung grupo na yan ha, Singson, Mike Defensor, Topacio, at ang kanilang mga legal counsel, si Manuelito Luna, Virgilio Garcia, Cathy Binag, Cathy Binag, Harold Respicio, yan yung abogado na nagsusumigaw, at si Jacinto Paras. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings, sabi ni Defensor. Sabi ng konstitusyon, no? Ipapasa sa Secretary General. Nakalagay ba doon sa Office of the Secretary General? Hindi ko alam. Pero alam ko, Secretary General. Magkaiba kasi yun eh. Pag sinabi mong Secretary General, yung tinutukoy doon yung tao. Pag sinabi mong Office of the Secretary General, yung tanggapan ng tao na yun. Magkaiba yun. Hanapin natin. Wait lang ha. Para sakto, no? Wait lang. Maganda yun eh. Malaking bearing yun. Malaking point yun eh. Wait lang ha. Hanapin ko lang.
Maganda kasi yung verbatim, yung sakto-sakto eh. Kasi dinadaan nila sa technicalities eh. Ito, medyo maliliit lang ito. Wait lang, antayin nyo, saglit lang ha. Diyan muna kayo. Wait lang ha. Wait lang, lapit na. Nahanap ko na yung mga lines eh. Saglit lang. Anyway, medyo mahaba ito. Napakarami eh. Anyway, ang punto ko, ang understanding ko, posibleng mali din ako, no? Pero dapat po, Secretary General. Ipapasa sa Secretary General, hindi sa Office of the Secretary General. Regardless man yan kung ano, dead on arrival pa rin po yung impeachment case nila Chavit Singson. Kasi nga, paulit-ulit ha, meron na ngang nagsampa ng isa. Di ba yan na ngayon nangyari kay Sara Duterte? Fresh na fresh pa yan sa isip ng tao. Na sinasabi ng Korte Suprema, may 1-year rule ban. Na technical nga ang House of Representatives dyan eh. Sa isinampang impeachment case kay Sara Duterte eh. Kasi tinulugan nila yung mga unang cases. Kinonsolidate nila. Diyan sila na technical. Kaya nga, nanalo si Sara dyan. Pero hindi sinasabi ng Korte Suprema na absuelto si Sara ha. 1-year rule ban. Na-extend lang. This coming February 6, pwede na ulit magsampa ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Di ba? Hindi pa rin kayo natuto. Hindi pa rin kayo nadala. Ayan, dead on arrival. Anyway, ang objective lang naman ng mga ito, PR eh. Ang objective lang ng mga yan, sumikat, mapag-usapan sila. Papansin ba? Yan ang objective ng mga yan eh. O napapahiya sila sa ginagawa nila. Sino nagmumukhang tanga? Sila. Diba? Ni isang mambabatas, walang nag-endorso. Teka, may nakita ako eh. Ito. Who are their endorsers? Sabi sa balita. Sa kaso to nila defensor ha. Defensor and his companions who all pinned peach-colored ribbons on their chest. Wow, may pa-ribbon pa kayo ha. Were tight-lipped about their own allegations or articles of impeachment against Marcos. When pressed for information, Luna bared that they cited the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and high crimes and graft and corruption in their complaints. Ano yun? Motherhood statement. Yung nasa Constitution lang na ground, sinabi nyo lang. Hindi nyo ibinigay specifics bakit dapat ma-impeach ang presidente. They were also secretive about the 3 supposed House members who agreed to endorse their complaint. An impeachment complaint filed by a civilian must be endorsed at least one congressman. Otherwise, it is just a paper scrap. Wala ni isa. Sa madaling sabi, wala nga yung mambabatas dyan na mag-i-endorso, basura lang yung papel na yan. Mere scrap. Basura. Walang bearing. Sino napahiya? Si Chavit, si Mike Defensor, si Topacio at si Aling Eden. At iba pa nila mga kasama. Diba? Kakahiya kayo, no? O bawi kayo next time. Wala na ba kayo ibang alas? Paulit-ulit na kayo dyan sa alas ninyo, hindi kayo nagtatagumpay. Kahit anong ibato ninyo sa gobyerno, hindi kayo nagtatagumpay. Kasi nasa kasamaan kayo. Hindi kayo kinakampihan ng universe dahil nasa kasamaan kayo. O siya, sige. Anong gusto niyo pong sabihin? Opinion, reaction? Lagay dyan sa comment section para mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please, baka di pa kayo naka-follow, no? Paklik lang po ng follow dyan sa taas sa Facebook. Nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.